Oh, we praise you, Lord. We bless your holy name, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa. Sa pangalan po ng bugtong mong anak namin, Panginoong Yesus. Narito po kami muli, O God. Hallelujah. At nagpapakumbaba una sa lahat. Inihingi po namin ng tawad ang lahat po ng pagkakasala na amin pong nagawa, nasabi, inisip, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, O God. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Father, thank you very much. Hallelujah. Dahil it's your promise, O God, that if you confess our sins, you are faithful and just forgive us and cleanse us from unrighteousness, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng taglag na namin. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo, O God. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Diyos, sa buhay na ito na pinagkatiwala niyo sa amin. Higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan na taglay namin dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, O God. Hallelujah, hallelujah. At muli, Panginoon, ang nais po namin, O God, na pangunahan mo nawa kami, O Diyos, sa araw na ito. Hallelujah, dahil wala po kami magagawa kung wala ang pagsama mo. Itinataas namin, O Diyos, ang gawain namin. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na magpala. Gabayan kami, O Lord God, pangunahan. I-anoint mo nga po, Panginoon, ang lingkod mong itinalaga dito sa Frisco area na si Pastora Sinya Amigas, O Lord God. I-bless mo po siya at patuloy po siyang nalingain, O God. Ibuhos mo ang iyong walang hanggang pagpapala, lalo na po ang fresh anointing mo, O God. Hallelujah, isumakanya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga lingkod na nakamanggagawa na narito rin, Panginoon. Ang dalangin nga po namin, Panginoon, sino man sa amin na hindi makita pagkos ang iyong banal na presensya lamang, O God. Ang maparangalan, mapapulihan, at mailagay sa pinakamataas na luklukan, O God, ay ang daming pangalan lamang ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat po, O Diyos. And Lord, sa araw na ito, Panginoon, idinudulog din namin at nilalapit sa inyo, maging yung aming mga kasamahan nanonood, O Diyos, sa Facebook, O Lord God. Lord, salamat po sa mga pagpapalang ipinagkaloob niyo sa amin dito at ipagkakaloob pa. Ganun din, Panginoon, sa iyong mga anak na naroon at patuloy na inaamok, hallelujah, ng iyong salita. Salamat din po, Diyos, sa aming bansa, O God, ang bansang Pilipinas na patuloy mong kinakalinga, patuloy mong inilalagay sa inyong mapagpalang kamay. Lukuban mo nga po, Panginoon, kami, O God, lalo na ang iyong lingkod, ang presidente na ipinagkatiwala mo dito na mamulong sa aming bansa. Kayo din sa lahat ng nanunungkulan, O God. Hallelujah, mga senator, congressman, mayors, down to barangays, O Lord God. Kayo po ang magpala, lalo na po itong Frisco area na narito sa Barangay Damayan. Bless mo po, Panginoon, na ito nga po ang maging sentro ng dalawinan dito sa Frisco area ng Barangay Damayan, Paraiso, Mariduda, El Monte at Santa Cruz at ng mga karating barangay pa, O God. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Dahil tunay na, O Diyos, hallelujah, na kayo lamang, Panginoon, ang paano namin maituklok sa pinakamataas na lupa. I-bless mo nga po ang bawat isa. Lord, salamat po na tunay niyang sa iyo lamang namin tinataas ang lahat ng parangal, papuri at pagsamba. Ito pong aming isang dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na Panginoong Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay tutugo na. Amen. Praise the Lord. Jesus, our firm foundation. Amen po. Amen.
worship your holy name, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You lead the way, it is hard to adore you. Oh, what was thirst and with you.
Call upon the name of the Lord and be saved. We continue to praise you, Lord, in Jesus. To your hands I commit with all I am for you, Lord. You hold my heart in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. All I am. Live up with you. Wherever you go, through the tears and joy, I trust in you. I believe in all your ways.
Dahil nga po napakasarap talaga magpuri sa ating Panginoong Diyos. Amen! Woo! Hallelujah! Sige po, ang mga bata po, pwede na po umakyat sa taas. May mga teachers po yan, magtuturo sa kanila. Yung Sunday school po ng mga bata. Glory. Pwede na rin pong mag-forward yung iba para po yung muling darating doon po sila sa likod. Glory, glory, hallelujah. Sige po. Dahan-dahan. Praise God. Hallelujah. Glory, glory. Thank you, Lord. Ngayon po, kung kayo po ay meron po mga pen, notebook, or para po mag-take note sa mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Glory to God. Okay na? Okay, salamat po. Ngayon po, ihanda na po natin yung ating sarili para po muli. Napakainin na ang dagdag pagkain na naman para sa ating kaluluwa. Ibibigay po ng kanyang lingkod, si Pastora Sinya Angeles. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Now and forever. Praise the Lord. Hindi natin inuulit, you are in the safest place in the world. Amen. In church, ito ang safest place sa buong mundo kung saan naroon ang mga kamanggagawa ng Panginoon. Kung nakasettle na po tayong lahat, handa na tayong lahat, let us stand and let us pray. Panginoon, tunay kong dakila ka at patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa presensya mo sa lugar na ito. Maraming pong salamat sa iyong mga lingkod na narito ngayong umaga upang papurihan ka, upang magbigay kalakasan sa bawat isa sa amin ang iyong mga salita na ibibigay sa amin ngayong umaga. Dinadalangin po namin na lalo ka namin mahalin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita na ibinibigay mo sa amin. Lalo kaming mag-iba yung Panginoon ang pananampalataya sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nakakaalam kung ano ang pinakamabuti sa bawat isa sa amin. Lalo ka namin parangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming presensya na kami ay narinito upang sumunod, upang ikaw ay parangalan, magalang ka sa ginagawa namin ito, Panginoon. Maging kasiyasiya nawa sa iyo ang presensya ng bawat isa, Panginoon. At sa araw na ito, maging yung mga nasa Facebook Live, dalangin po namin na pagpalain po rin sila, Panginoon, kung anong pagpapala meron kang inenda sa bawat isa sa amin. Ganun din ang makakabit nilang pagpapala mula sa iyo. Maraming salamat po na magamit mo lang ako bilang daluyan ng iyong pagpapala. I am your mouthpiece, Father God, and I declare prosperity, healing relationship, and everything that everyone needs for you today, Father God. Natutugunin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po sa biyayang ito na meron kami kalakasan na para papurihan ka, pasalamatan ka. Kaya hayaan mo sa oras na ito, ibalik namin ang lahat ng pagpupuri sa iyo, pagpaparangal, pagpapasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pinakamakapangyarihan pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo magsabi na Amen. Pakisabi po sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Tayong lahat ay pinagpala na. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo po ay pinagpala na. Kapag narinig na tayo sa lugar na kanyang inihanda para mapakinggan natin muli kung ano ang mensahe ng Panginoon sa araw dito. Last time, pinag-usapan natin na ma-attain natin sa buhay na ito, nasain natin na to reach the highest calling from God. Nasain natin na makita ng Panginoon at pagsisikap natin na makarating sa atin yung highest inspiration ng Panginoon para sa atin. Maranasan natin sa buhay na ito ang mahalagang pagpapala na pinanais ng Diyos na makarating sa iyo at sa ating lahat. Kaya pinag-usapan po natin na you are a blessed
Son of God. Are you? You are the blessed Son of God. Kaya pinag-usapan natin noong mga nakaraang linggo ang patuloy na pagpapala ng Panginoon na tayo ay narito sa ibabaw ng lupa, hindi dahil sa wala kang gagawin. You are created by God for His own purpose. May dahilan kung bakit ang tao ay narito sa ibabaw ng lupa. Hindi tayo narito nang wala lang, pinanganak lang tayo. The book of Jeremiah says that before you are born in this world, bago ka pa ipinanganak, bago ka pa ipinaglihin ng magulang mo sa kanyang tiyan, ay inanda na ng Panginoon ang magiging bukas mo sa mundo ito. Inanda ng lahat ng Panginoon para sa iyo. Para sa kapanahon na nandito ka, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Sabi natin, to attain the highest calling. Merong highest calling na gagawin ng Panginoon sa iyo. Pero sometimes, ang tao nasa sidetrack. Na sometimes, narinig natin ang salita ng Diyos sa kabilang tenga, lalagpas sa kabila. Kaya, kailangan po na minemeditate natin ang Word of God. Iniisip natin, halimbawa, yung mensahe na pinag-uusapan natin sa ating sendo. No! It's no longer pag-uusapan nyo. Na pag-uusapan nyo, ano ang gagawin mo because you heard the message. Ano ang impact nito sa buhay mo? Ano ang daladala ng mensahe ito sa buhay mo? Kasi po narinig na natin yung message na intindihan natin. Ang application noon ngayon sa buhay mo. Paano natin i-apply ito sa sarili nating buhay? So yun ang gusto ng Panginoon sa kapanahon ng ito. Na hindi lamang tayo nabubusog sa pakikinig ng mensahe, kundi paano natin gagawin ito sa sarili nating buhay. Ganyan ka-importante ang salita ng Diyos. Kaya nga, nabanggit sa Bible, mayroon isang farmer nagtanim ng mga binhi. Hinalat niya yung mga binhi. May tumubo sa parang. Natapakan ng tao. May tumubo na sikatan ng matinding sikap ng araw, tumubo man sumandali, tapos namatay ito, natulo. May tumubo sa dawagan, sa gitna ng mga bukid. Ano nang nangyari dito? Natabunan siya ng mga lumalaking mga damo. Pero, mayroong tumubo sa matabang lupa. At ito ay tumubo na bunga. At ito ay naging kapakinabangan sa iba. Ang Word of God, tinatanim ito para salita ng Diyos na maraming nakakapakinig. The Lord Jesus Christ hindi nag-aksaya ng panahon in His time. For 3.5 years, pupunta siya sa bayan-bayan upang ipahayag ang magandang balita. Sabi niya po, the kingdom of God is here. Repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisilaw. Anong pagsisisihan? Sabi natin, lahat tayo may kasalanan. Naaalis lamang ito kapag tinanggap natin the Lord Jesus Christ, pag tinanggap natin as Lord and Savior of our life. All things are passed away, sabi niya. If anyone be in Christ, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of your life, all things are passed away. Behold, all things has become new. Bago ka na, tapos na yung luma mo. Lahat ng kasalanan mo, sabi nga sa Jeremiah 1:18, though your sins be as crimson, I will make them white as snow. Gaano man kapula ang kasalanan ng puso mo, gagawin ko yung kasing puti ng niebe. Yung niebe, yung snow. No? Ganyan ang gagawin ng Panginoon. Kung tatanggapin siya ng buong puso at pagpapakumbaba, meron ko requirement doon. Hindi lang ba, sige, tatanggapin ko lang kasi pinagpapaka ko sa iyo eh. Sige, sasama ako sa iyo. No. Ang pinag-uusapan ko dito, yung bukal sa puso mo ang pagtanggap mo. Hindi ka nagpupunwari. Ibig sabihin, pinagsisihan mo ng matindi yung kasalanan mo at tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dito nangangako ang Panginoon na kahit ang kasalanan mo kasi pula ng dugo, magiging lusilang yan na kasi puti ng niebe. Kailan? If you really repented from your sin, hindi po requirements lang ng Panginoon.
pagtalikod. There will be transformation in your life. Matatransform ka kasi meron ng pagbabago sa buhay mo. Pero, kung binabalikan mo uli yung kasalanan mo dati, bumalik ka ulit doon, o doon tinanggap mo na, pero bumabalik ka sa dati mong gawin, ano sinabi sa Bible? Pangit, para kang aso na nagsuka, kinain mo uli. See the point? Ganun karimaring ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa buhay po natin, umaagos ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nagbabago, siya noon, ngayon, at magpakilan paman. Laging naghihintay ang Panginoon sa bawat pagtawag mo upang bigyan ka kung anong pangangailangan mo. You've got the power when you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life. You've got the power, the Word of God is in you. Pero hindi mo ginagamit ang mga kapangyarihan binigay ng Diyos sa iyo. Bakit? Talunan ka. Natatalo ka ng problema dito sa mundo. Nung nag-stand before God and claim the Word of God, Lord, sinabi mo, merong kinatatakutan ang diablo sa buhay ng mananampalataya. Nung si Jesus Christ tinempt na kaaway sa lugar, ng bagong fasting pa lang ang Panginoon, lumapit ang kaaway sa Kanya. Diba, gutom ka, 4 days ka nag-fasting. Kaya hindi mo tinapay na ito, gawin mo tinapay ng mga batong ito. And what did the Lord Jesus Christ say? Ito ang kinatatakutan ng diablo sa buhay mo. When you say, it is written. It is written. Nasasabi. Manggiting mo ang sinasabi ng Panginoon. Ito lang ang kinatatakutan ng diablo sa kapanahunan ito ng buhay ng tao, ng mananampalataya, na tinanggap ang Panginoong Jesus. Hindi ka matatalo sa anumang labanan dito sa mundo. Why? Because you are fully dependent upon the Word of God. Yun ang ayaw ng diablo yan. Ayaw ng diablo na marinig yan sa'yo. Kasi sinasabi ng Panginoon, dahil ganito ako. God loves you so much that the authority was given unto you. Na ikaw ay tagumpay sa mundong ito. You're being chosen, set apart to be holy. Pinili ka na ng Diyos, pero hindi ganyan ang lahat ang mananampalataya. Bakit talunan mo rin? Tinanggapan talaga ang Panginoong Jesus. When you receive Him as Lord and Savior of your life, all the power and the authority was already in you. Amen. Amen. Are you there? Yes. Nasa kita lahat. Binigay na ng Panginoon yan sa iyo. Kaya nga tinatawag na, you are the sons of God. Amen. You're the sons of God. Anak ka ng Diyos. Kung ang tatay mo dito sa lupa, binibigay ang lahat ng pangangailangan mo. What more the Lord that you receive Him as Lord and Savior of your life? Siya ang makapangyarihan sa buhay mo. Pero bago tayo bumangon dyan, paano tayo nagsimula? Ano ang ginawa ng Panginoon? Bakit tayo gusto natin marating yung highest calling ng Panginoon na ibinibigay sa atin sa panahon ito? The importance of a vision. Gaano ka-importante ang pangitain sa buhay mo? Kasi tanongin mo yung batang nag-aaral pa lang ng grade schooler, ano gusto mong paglaki mo? Gusto ko maging teacher ako. Gusto ko maging doktor ako. Gusto ko maging engineer ako. May vision na siya agad sa buhay niya. Meron na siyang iniisip kung ano mangyayari sa kanya sa darating na kapanahonan. Vision comes from God. Ang unang binigyan ng vision ay sa Isaiah chapter 51 verse 2. Tingnan po natin. Isaiah chapter 51 verse 2. Isaiah chapter 51 verse 2. Look to Abraham your father, and to Sarah who bore you, for I called him alone, and blessed him, and increased him. Yan po sinasabi,
Abraham your father and Sarah, who bore you, for I called him alone. Tinawag kong nag-iisa si Abraham. I bless him and increase him. O ibig sabihin na increase, I multiply him. Pero tingnan natin ang sinasabi. Punta tayo sa aklat ng Genesis chapter 15, verse 1. Genesis chapter 15, verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Dito po, binanggit ang unang salita na vision. Panitain. Saying, do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward. Kung titingnan po natin, ang Panginoon ay nangusap kay Abraham sa pamamagitan ng panitain. Goal, vision. Vision na pinakita ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong panangga, ako ang iyong pinakamataas na regalo, reward, na bibigay ng Panginoon sa kanya. Sabi natin, the word came to Abraham in a vision. This is the first mention in the Bible of the word vision. Ito ang unang binanggit sa banal na kasulatan ng salitang vision or pangitain or goal, no? The law of the first mention teaches that the first mention in the Bible is the clearest teaching of the word. Pinakamalinaw na pag-explain doon sa word na vision. Ulitin ko po. The law of the first mention teaches that the first mention of a word is the clearest teaching of the word. Yon ang pinakamalinaw na explanation ng salita. Vision is pangitain. Pangitain. No? Nakikita mo kung ano mangyayari. God vision is multiplication. Ang vision ng Panginoon ay multiplication. He told to Adam and Eve also. Sinabi niya kay Eva at Adan noong mga panahon ngayon, magparami kayo. Magparami, pagpaparami is multiplication. So, makita natin kung bakit hanggang sa panahon ngayon, meron tinatawag na multiplication. From the very beginning of the Bible to the end, naghihintay ang Panginoon ng multiplication ng mga believer. Tayo ang inuutusan because we have the word in our heart. Nasa sa atin ang power na ibigay ng Panginoon. You have the authority, you have the power because you are the Son of the living God. Meron ka ng lahat ng mga sangkap na ito. Pero hindi lahat ng mananampalataya alam ang bagay na ito. Dahil nakikinig tayo ng mensahe, nakikinig lang natin ngayon. Mamaya paglabas, ano yung message? Maganda. Ano nga? Maganda. Maganda yung message. Ano nga? You cannot explain. Kaya, tinatawag tayo ng Panginoon para makinig ng kanyang salita. Dahil sa pamagitan ng kanyang mga salita, tayo ay nagkakaroon ng buhay para mabuhay tayo hindi lamang sa ating sarili. Sabi nga, walang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Kailangan natin ang bawat isa. You have to share the Word of God. Ito ang tanging obligasyon na iniwan ng Panginoon sa kanyang last testament to go ye and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the commandments that I have taught you. Behold, sabi ng God, wait, I will be with you always, even unto the end of the earth. Nangako ng Panginoon yan na sasamahan ka, pupuntahan ka at hindi kayo iwanan ng Panginoon habang nag-preach ka or habang ipinahayag mo ang magandang balita ng Panginoon sa buhay mo. Nandudong pa rin tayo sa aklat ng Genesis 15. Paski na sila Eva at si Adan ay sinabi rin ng Panginoon na mag-multiply. Multiplication ang goal ng Panginoon. God's vision is multiplication.
Be fruitful and multiply, sabi nila kay Eva at Adan. Have dominion over the fish of the sea, over all the living things that have created by God. Sa Genesis 1:28, God has always had it in His heart to create a world filled with spiritual believers. Pangarap ng Panginoon, goal ng Panginoon na ang mundo ay mapuno ng mga taong mananampalataya na siyang sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pangarap ng Diyos yun. This is the goal of God. Ito ang kanyang pangarap since the very, very beginning, from the word creation. And God told Abram, pagpapalain kita. Doon nagsimula ang salitang vision. Pero sa Bible, merong 11 chapter sa iba't ibang book, 11 ang ni-research ko po. Merong 11 salitang vision sa iba't ibang book ng Bible. No? Pero ito, naiiba ito, kaya pinag-uusapan natin. Satan's biggest fear is multiplication. Ito ang kinatatakutan ng Diablo. Takot siya sa multiplication ng mga mananampalataya. Bakit? Ayaw niya ng mga tao ma-draw na ito God. Ayaw niya ang mga tao sumamba sa Diyos. Ayaw niya ang mga tao ay makinig ng mensahe. Gagawa siya ng maraming distraction, maraming barrier upang hindi maintindihan ng tao ang Word of God. Maraming ginagamit ang kaaway para maalis ang atensyon ng tao sa pakikinig ng mensahe gustong ihatid ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ito ang kinatatakutan niya. Kaya during that time na dumami na mga Israelita sa Egypt, ano sabi ng Paraon? Inisin natin ang mga tao ito, parami sila ng parami, marami ng parami. Baka sa pagdating nila, kalabanin tayo ng mga taong ito. Ano yung pag-iisip yun? Sa Diyos ba yun? No. Ang Diablo ay gumagamit kung minsan ng iba't ibang kapamaraanan na the believers are unaware. Hindi nila napapansin na ang Diablo na pala ang gumagawa ng mga kapamaraanan. Kaya ayaw niya na dumami ang mga mananampalataya. Hallelujah. Ayaw niya dumami ang mga Israelita during that time dahil napakadaling mga anak ng mga Israelites. Dumadating pala ang mga maghihilot sa kanila, nakalabas na yung baby. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Kapatay, kasama si Moses, pero hindi. Moses was set apart by God. So, ganun ang ayaw ng kaaway na dumami ang mga mananampalataya. Hallelujah. Addition is only a replacement of growth. Pagdagdag lang yun. Multiplication is an exponential growth. Exponent of number, parami ng parami yan. Exponent of ganito. Parami ng parami yun. Yun ang multiplication. Sabi natin, yung growth na iba, addition is just a replacement of growth. Adlan ng add. Pero yung exponential growth is from God. Gusto niya parami ng parami ang mananampalataya. This is the goal of God. Sa lahat ng mga mananampalataya na magamit niya as a channel of blessing na makapagbahagi ng magandang balita ang pinadadala ng Panginoon para sa atin. Genesis 15:2 and 4. 2 to 4. Balikan natin, 2 to 4. But Abraham said, Lord, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Then Abraham said, Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. Sabi ng Panginoon, binasa natin ngayon Genesis chapter 1. Pumunta ang Panginoon at pinakita ang vision. Ngayon, chapter 2, yung verse 2, sabi niya nung Abraham, paano ako magmumultiply? Wala nga akong anak. At yung binigay mong kasama mo sa bahay, hindi ko yung tunay na anak. Hallelujah. Hallelujah. So, Eliezer
Abraham represent the natural, artificial method of growing the church. Kasi hindi yun ang tunay na anak. It is Eliezer. Eliezer ang pangalan ng kasama ni Abraham na hindi niya anak. Maaaring inampun na ngayon. He represents the natural, artificial method of growing the church. Artificial lang na pagpapalago ng simbahan. It works through program. Ang ginagawa ng natural, artificial method, it works through program. Merong program sa church that attracted attendees. Ito, sabi natin, artificial growth si Eliezer, na kung ikukumpara sa church, ay nag-a-attract ito ng mga attendees to come because we have programs. No? Nag-a-attract ito ng tao para maging attendees, magiging member ng church. No? Pero, walang discipleship. Meron po mga church na gano'n. Nag-a-attract ng mga bagong attendees, mag-i-invite, darating sa church. Attendees ang tawag doon. They represent the natural way of the church. From attendees, magiging member. Walang discipleship. Sabihan mo man ang discipleship, walang sumusunod mang discipleship. Artificial lang po kasi yun. So, it works through programs that attract attendees and hold them through membership. Messages and activities. Merong program, meron din message, meron mga activities. Iba't-iba. Pero, this is only called an addition to the church. Isaac represent the supernatural method of growing the church. Isaac, yung totoong anak ni Abraham. Totoong anak niya. Dahil si Eliezer, ampun lang na naroon sa bahay niya. Artificial growth lang po yun. Addition lang ang tawag doon. But Isaac represent the supernatural method of growing the church. It works through personal discipleship. Ganyan po yung pagkakaiba ng dalawa. Si Eliezer, ampon, anong method niya? Kasi natin kanina, through programs that attract attendees and hold them through membership because we have messages and activities. This is only an addition. But Isaac represents supernatural method of growing the church. It works through personal discipleship of all believers. Personal discipleship of all believers until they are able to reproduce themselves. Kung sinisiran mo, in the long run, kapapalo up mo, magiging kamo-kamo. Hindi ng mukha, kundi yung ginagawa. Naintindihan po? Amen. So, yun po ang kaibahan ng dalawa. Sabi namin, Isaac represents the supernatural method of growing the church. It works through personal discipleship of all believers until they are able spiritually to reproduce themselves. In the long run, magiging kamukha mo yung pinapalo up mo o yung sinisiran mo ng magandang balita. This is multiplication and has limited growth potential. Ang tawag po dito sa pamamagitan ni Isaac ay unlimited growth. Unlimited growth potential. Yung exponential growth ito. Makita niyo yung dalawang church, kay Eliezer at kay Isaac, yung pagkakaiba nilang dalawa. Dahil si Eliezer ay hindi tunay ni Abraham, na anak ni Abraham. Ito ay kanyang ampon. Pero si Isaac ay tunay niyang anak. From one son, God has made a multitude. It takes longer than addition, but the ultimate end surpasses other methods. Sa pamamagitan ng dalawang bata ito, nakita natin kung paano ang church sa pamamagitan nila
kung paano lalago not through addition but multiplication. Nakuha po ninyo? Okay. From one side, God can make a multitude. It takes longer than addition, but the ultimate surpasses other methods. Sa Genesis 15:5. Then he brought him outside and said, sino yung sinilabas? Then he brought him up outside and said, look now toward heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. Si Abraham po ang kausap dito. Nasa loob ng tent si Abraham. Sabi ng Panginoon sa kanya, halika, lumabas ka. Tingnan mo mga bituin sa langit. Count the stars if you are able to number them. Tingnan mo kung kaya mong bilangin ang mga bituin sa langit. And he said to him, so shall your descendants be. Ganyan, magiging karami ang mga descendants mo, ang mga magiging ina mo. Ito is described in the Bible. Kaya tayo pumupunta sa multiplication. Kasi from the very beginning, Genesis pa lang, pinakita na ng Panginoon ang multiplication. Sino ginamit ang unang-unang tao? Si Abraham. Isa lang siya. Pero tuloy-tuloy ang pagpapala ng Panginoon sa kanya. Hindi ka, lumabas ka dyan sa tent mo, lumabas ka dyan sa bahay mo. Tignan mo yung mga bituin sa langit. Kaya kong bilangin yan? Hindi po, sabi siguro kay Abraham. Ganyan ang magiging kasindami ng mga magiging inapo mo. Diba? Very wonderful ang pinapakita ng Panginoon. Sa mamamagitan ni Abraham. Kay Abraham pa lang yan. Hallelujah. He took him outside the tent, envisioning of the multitude that God wants to give to you. Tayo ngayon ay kinakausap ng Panginoon dyan. The tent represent the normal church activity. Doon sa loob lang, hindi lumalabas. Nasa loob lang sila. Hindi sila lumalabas. Pero sabi ko, halika nga, lumabas ka nga dyan sa bahay mo, lumabas ka nga dyan sa church mo, tingnan mo yung mga bituin sa langit. Kaya mo bilangin niya. Kaya bilangin mo. Kung gagalaw ka at lalabas ka, yan ang magiging descendants mo. Ganyan, magiging karami ang sasamba sa Panginoon as Lord and Savior of the life. Sabi natin, the tent represent church activity. The sky represents unlimited multiplication. To heaven, the sky, meron mga stars, meron mga bituin. Unlimited multiplication ang pinakita kay Abraham. Walang hanggang dami ang pinapakita ng Diyos kung lalabas ka sa church mo. The church represent yung bahay ni Abraham. Unlimited multiplication. God has revealed to your heart that He is ready to move you into multiplication. Pinapakita ng Panginoon ang lahat ng mga bagay yan because He is ready to move you. Kung gagalaw ka, kaya ibigay ng Panginoon yan sa iyo. And Genesis 15:6. And he believed in the Lord. Naniwala si Abraham sa Panginoon and he accounted it to him for righteousness. Naniwala si Abraham. Abraham believed the Lord. Sa Hebrew yung believe ay amen. To the Lord, and the Hebrew word for believe is aman. Means to rest in the arms of a nurse. Ibig sabihin, sumandal ka sa nag-aalaga sa iyo. Nurse yun, sumasandal ka doon para alagaan ka. You're totally confident and assured. For a believer to enter into the vision of multiplication, he must have a revelation of the multitude. Kung ang isang tao, ang mananampalataya ay nag-iisip na dumami ang madadala niya sa Panginoon, kailangan merong revelation ng multitude. Tingnan mo ang mga bituin sa langit. Nire-reveal ng Panginoon na you have
the faith in God's promises. Naniniwala ka sa kakayanan ng Panginoon na tumawag sa iyo. Hallelujah. Kung naniniwala tayo sa vision na yan, sabi, this requires patience, pagtatyaga, working with the believer until he can both see and receive the vision. Ang vision natin, love God and make Him known. Ito po ang vision natin. Vision to love God and make Him known. Kilalanin ng Panginoon at ipakilala siya. Paano natin mapapakilala? Habang nakikinig tayo ng Word of God, the Lord instill in our heart kung ano ang gusto magawa ng Panginoon sa bawat isa. Kaya itong pisahan po natin, yung vision na gusto ng Panginoon. Bakit pinag-usapan niya from the very beginning to the end of the Bible? Hinihintay ng Panginoon ang pagkilos ng mga believer na sumampalataya sa Kanya, tinanggap siya as Lord and Savior of their lives. Naghihintay pa rin ang Panginoon sa atin na gumawa tayo sa kapanahon na ng panahon ngayon. Hallelujah. For a believer to enter into the vision of multiplication, he must have a revelation of multitude. Kailangan muna, bago mo magawa yan, magkaroon ka ng vision ng multitude. The Lord Jesus Christ, nung nandito pa siya sa ibabaw ng lupa, sabi nga, nagpunta sa bayan-bayan upang ipahayag ang magandang balita. Multitude yung nakikinig. Multitude yung sumusunod. Pero hindi lahat yun maniwala at sila ay nawala. Bakit sila sumusunod? Kasi nabusog sila sa tinapay. Kasi nagbumalik ang mga may sakit. Kasi nagbala ang Panginoon. Kasi pumalo ang Panginoon sa buhay nila. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Pero out of the multitude, hindi lahat naniniwala sa Diyos. Hindi lahat mananampalataya. Genesis chapter 17. Genesis chapter 17. When Abraham was 99 years old, 99 na siya. Kailan tinawag si Abraham ng Panginoon? When he was only 75 years old. Ngayon, 79 years old na siya. The Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Sabi ng Panginoon sa kanya. Next verse. And I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Lumakad ka ng may kabanalan. And I will make you exceedingly. Pararaming kita ng maraming. And next verse. Sunod po. Then Abraham fell on his face, and God talked to him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. Sabi kay Abraham, you shall be a father of many nations. No longer, next verse, no longer shall your name be called Abraham, but your name shall be called Abraham. For I have made you a father of what? Pakibasa. Many nations. He will be a father of many nations. Tignan niyo po, ang pagpapala, hindi natatawagin ikaw si Abraham, hindi ang pangalan mo ay magiging si Abraham dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Yan po sinasabi kay Abraham. So, God changed Abraham's name from Abram to Abraham, father of many nations. This was indicative how the Lord was preparing Abraham. Ito ang preparasyon na hinahanda ng Panginoon para sa buhay ni Abraham. 99 na siya.
Hallelujah. 99 years old. The heart of the basketball, the vision of multiplication requires a complete change of your thinking. Kung narinig mo, ang vision of multiplication is change your mind. Change your thinking. Sumunod ka sa alituntunin na ipinapakita ng Panginoon. Managinip ka. Makita mo ang vision ng paglago. Hallelujah. 99 years old. Hallelujah. And a complete change of thinking in the paradigm. 99 years old. Hallelujah. Pattern. The paradigm is a pattern or a model. Gumagawa tayo. Yung pinakita ng Panginoon doon. Ano magiging model na pinapakita ng Panginoon kay Abraham? Or I have made you a father of many nations. 99 years old, pinakikita ng Panginoon ang goal na gagawin niya pa. Hanggang ilang taon? 99 years old. Nakakita na ba kayo ng taong 99 years old? Sa panahon ngayon? Baka gano'n naman gano'n. Sa place. Pero ito, pinapakita dyan, na 99 years old na si Abraham. Tinawag ng panang Panginoon, Abraham, ano po, gagawin kita ama ng maraming bansa. Ano kaya sabi ni Abraham? Ina ng maraming bansa, 99 years old na po ako, Lord. So, the same thing had to happen to Sarah. Bakit? Si Sarah ay 90 years old. 99 at saka 90 years old. Hallelujah. The same thing happened to Sarah. She had to be renamed Sarai, meaning she would become a mother of nations. Kung barrenness kasi hindi nanganganak. Mula pa noon, ngayon 90 sinabi manganganak. Si Abraham 99. Kaya minsan may dumako dun sa lugar ni Abraham ng mga propeta hindi nakilala. Pinatuloy niya ito sa kanyang tahanan, pinakain, pinaitom, tapos sinabi sa kanya, si Sarah manganganak sa 1 taon. Si Sarah nandun sa likod. Nandun siya sa likod ng likod. Ngayon pa kaya ako nanganganak. 90 years old na ako. Pero sinabi ng Bible, sinabi ng mga anghel, yan ang Abraham na mga anghel yung pinatulog niya. Next year, manganganak na si Sarah ng isang sanggol na lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Kung 99 si Abraham, 90 si Sarah, manganganak kami. Ngayon pa kaya ako magiging masaya sa asawa ko na 99 years old, sabi ni Sarah. Asan si Sarah? Sabi ng angel. Ano po sa loob? Sabi ng Sarah la. Bumiti o tumawa si Sarah. Dahil sino nga ikaw maniniwala ka, 90 years old ka na, manganganak ka pa. Tumawa si Sarah. Nandun na ako, si Abraham 99. Manganganak pa raw kami. Pero that is the plan of God. Is there anything too hard to the Lord? No. Wala. Walang mahirap sa Diyos. Kaya pinapakita niya rito. Hallelujah. Kaya sabi niya nun magiging from barrenness, maong si Sarah, wala pa siyang ipinanganak. Kaya minsan, sa kanilang buhay may asawa, binigay niya yung kanyang katulong na ang pangalan ay Hagar. At nagkaroon ng anak na lalaki, si Abraham kay Hagar. Katulong yun ni Sarah. Pero binigay niya para magkaroon na sila ng anak. Dahil ang tagal-tagal natin nag-iintay. Sabi na nga, isayo na nga si Hagar para magkaanak na tayo. At nanganak si Hagar na ang pangalan ay Ismael. So, nandun na si Ismael, 13 years old na nga, wala pa silang anak, kaya
Biro mo, sabihan kayo na manganganak na si Sarah next year. Sa ganitong panahon, may anak na kayo. Sabi ko kay Intel. Although tumatawa si Sarah dahil hindi siya makapaniwala, ngayon pa, sabi niya, dumating na ako sa ganitong edad at saka ako yung manganganak. Hallelujah. But God prepared His heart for him. Even Ismael, verse 20. 17 verse 20. And as for Ismael, sabi ng Panginoon dito, I have heard you. Behold, I have blessed him, and I will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. He shall beget 12 princes, and will make him a great nation. Kahit si Ismael, dahil anak ni Abraham sa ibang babae, pinagpala pa rin ng Panginoon. Bakit? Because of Abraham. Behold, pagpapalain ko rin siya at magiging mabunga ang kanyang buhay at dadami sila. Magkakaroon siya ng 12 prinsipeng anak. And I will make him a great nation. Ano pong nation yan sa panahon ngayon? Kung alam mo yun. Saudi Arabia po yan sa panahon ngayon. Yan ang pinangako ng Panginoon. Kahit hindi mo sariling anak, si Ismael, pagpapalain ko pa rin siya dahil anak mo siya, Abraham. Gagawin ko siyang mabunga ang kanyang buhay. Pararamihin ko sa kanila sila at magkakaroon siya ng 12 anak ng prinsipe. Pangako yan ang Diyos kay Abraham. Hallelujah. Hallelujah. God called multiplication in the life of Ezekiel, or in the life of Ismael. I will make him a great father of 12 princes. This is the first mention of the pact of the 12. Makinig kayo, this is the first mention of the 12. 12. Naririnig po ito? This is the first mention of the 12. 12 prinsipe ang lalabas sa kay Ismael. Dito unang binanggit ang 12. Ayan. He shall beget 12 princes, and I will make him a great nation. Sabi namin kanina, first mention of the 12. Dito nagsimula ang 12. No? Hallelujah. And chapter 22. May panganak na niyan si Isaac. Then he finished talking with him, and God went up from Abraham. Continue. Continue po. So Abraham took Ismael his son, and who were born in his house, and all who were born male among the men of Abraham's house. And since Abraham was 99 years old when he was circumcised in the flesh of his birthday. 99 years old na siya nang tinuli. So, lahat ng kanyang sambayan, pati si Ismael, lahat yan, nung oras na marinig niya sa Panginoon ito, dumaan silang lahat sa proseso na yun. 99 years old. Hallelujah. Then next, and Ismael his son was 30 years old when he was circumcised in the flesh of his fourth age. Sunod-sunod po. That very same day, Abraham was circumcised and his son Ismael. Pwede po ba sunod-sunod na po yun? And all the men of his house, born in the house of, or both with money from a foreigner, were circumcised with him. Then the Lord appeared to him by the terebinth tree of Mamre as he was sitting in the tent door in the heat of the day. So he lifted up his eyes and behold, ito po, yung pinukwento ko na kanina, na meron dumating na tatlo. These men were standing by him, and when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground. And
said, My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. Pinanilahan niya mga ito, please let a little water be brought, and wash your feet, and rest yourself under the tree. And I will bring a morsel of bread, and that you may refresh your heart. After that, you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. They said, do as you have said. So, makita natin dito, na in-entertain niya yung mga anghel na yan, na nagsabing, next year, magkakaanak na kayo. Ito yung tatlong anghel na dumaan sa kanilang lugar at inanyayahan niya ang mga taong ito para pakainin. Genesis chapter 22. Now, 22. Now it came to pass that after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Nagtataka sila, kaya na sinabi nito sa kanila. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God has told him. Then the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place apart him. Nakita niya, malayong lang, lalakarin niya. And Abraham said to his young man, Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Look at the word. The lad and I will go yonder. Pupunta pa kami doon and worship para sumamba. And we will come back to you. Nakita nyo, nag-prophesy na siya dito. We will come back to you. Ano sabi ng Panginoon? Abraham, ihandog mo yung anak mo. Hindi kumibo si Abraham. Sumunod siya ng buong puso sa iniuutos niyang Diyos sa kanya. This is the vision of the cross. Not only did Abraham receive the vision by faith, but also received it by death. Kasi sinabi ng Panginoon, iaalay nila yung anak mo. It means death. Pero hindi siya nagreklamo sa Panginoon. Doon, bakit pinigay mo? Tapos ngayon, iaalay ko siya sa iyo para mamatay. No? Test ng Panginoon sa atin. Pagsubok. Lahat ng tao dumadaan sa pagsubok. Na merong pagsubok, minsan akala mo the end na ng buhay mo. Na akala mo hanggang doon na lang. Do you know that God is teaching you because of the pagsubok na binibigay sa'yo? Lalo kang pinalalakas ng Panginoon, tinitingnan ng Panginoon kung hanggang saan ang pananampalataya mo. Hanggang saan ba? Sa pagsubok na yan, pagkatapos na yan, ng pagsubok na yan, darating naman ang mga pagpapala sa buhay mo. Bakit? Nalagpasan mo ang pagsubok na binibigay ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Are you there? Amen. God revealed to Abraham that only through death and brokenness can the vision come to pass. Parang pinakita ng Panginoon, lahat yung mga pinangako ko sa iyo, kailangan mamatay ka sa sarili mo bago dumating ang mga pagpapala na hinanda ko para sa iyo. Ikaw, kaya mo yun? Kaya mo? Sagot kayo. Mabigat na pagsubok. Pero dumadating ang mga bigat na pagsubok para lalong pakinangin ang Panginoon ang buhay mo. Problem comes to each and every one of us. Pero sometimes, sa problema pa lang, lugmok ka na. Umpisa pa lang ng problema, akala mo wala kang Diyos. Call unto me and I will answer thee, saith the Lord. And I will show you mighty things which you do not know.
tumawag ka lang sa akin at ako ay sasagot. Makakakita ka ng mga bagay na hindi mo alam. Bakit nangyayari ang mga bagay? Why? Because you are the Son of God. Sabi natin, authority of the power. Meron ka kapangyarihan, pero hindi mo ginagamit dahil hindi mo alam, dahil wala kang pananampalataya na nasa sa'yo yan. Are you there? Yes. You've got the power in the name of Jesus. Yes. Pero ang ginagawa natin, ang bigat ng problema ko, wala kang pera. Kaya kaya dadaan sa lupa. Lugmok na tayo, nag-uumpisa pa lang ang problema. Iyak ka na, akala mo, yun lang, wala ka ng pag-asa. But you've got the power, always remember that. You've got the power and the authority the Lord Jesus Christ has given you. Mag-iba na tayo ng pananaw na ang Diyos na buhay ang nagsasabi because this is the Bible. The Word of God is truth. The Bible is inspired by the Holy Spirit from God. Andito ang kanyang magandang balita para sa iyo. Ikaw ang mahal ng Panginoon. God loves you so much. Kaya meron tayong ganito. Paalaala para sa atin na merong namatay para maligtas ka. Maligtas tayong lahat. Tatanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. All things are passed away in your life. Ngayon ay isa kang bagong kilala. Lahat ng kasalanan mo, pinatawad na. Umarap ka sa isang buhay na masaya at maligaya. But believers are not exempted from problems. Wala exempted sa problema. Because we are still in this world. Sabi, in this world you shall have tribulation. Yung mga pagsubok ang kakaharapin dito. But be of good cheer, saith the Lord. I have overcome the Lord. Magdala ka. May pagsubok man, magdala ka sapagkat tinalo ko na lahat ng mga bagay dito sa mundo. Because you are a child of God. Amen. Hallelujah. Kaya mong talunin ang mga problema niya. Dito lang yan sa mundo. Bakit? Ano yung tinatanong natin? Why is God teaching all of this in our life? Para sumunod tayo. Because ang buhay natin, papunta tayo sa eternity. Dahil kung inuulit, meron kasi eternity ang buhay ng tao. Ano yung eternity? Dalawa lang yun. Eternity with the devil or eternity with the Lord Jesus Christ. Lahat ang tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life. God is waiting for you. Makakasama mo siya. Hindi itong buhay na ito na pinaghahandaan natin ang kayamanan ng hanap buhay ng lahat ng ating mga pangangailangan, ng masasarap na pagkain, na masasaya ang buhay. Maraming panggulang diablo. Maraming panggulo ang kaaway para maalis ka sa pinananampalatayan. Eh mamaya na yan, meron na akong sasagutin. Mamaya na yan, meron drama akong papakin. Napanoorin. Maraming distraction sa mundo ngayon. Kaya, if you have 100 members in the church, there are 100 warriors also. Kanya-kanya tayo ng katwiran, kanya-kanya tayo ng mga kaalaman upang i-ano mo yung sarili mo, i-lift up mo yung sarili mo na hindi naman ako nagkakasala. No. Dumarating mga problema kahit na sino, kahit mananampalataya ka o hindi yung mga problema dumarating. But look up and tell God what you are experiencing in this world. Ikaw magsabi sa Panginoon, makikinig siya sa'yo. Because you are the Son of God. Pero kung hindi mo pinapansin at akala mo wala lang, narinig mo, dinig dito, lapas doon. No! God is counting on you. Sabi ko nga kanina, hindi ka pa pinapanganak dito, nakaplano na ang Diyos kung ano magiging buhay mo.
So, nakita natin, God multiplies only that which has been broken. Ano yung broken? Paano ka na-broken? Total obedience, total surrender, and total submission to God. You submit yourself to God. Hindi sa kaibigan mo. Hindi sa kung kanino ka man. Just talk to God. You will listen to you. Umiiyak ka, may problema ka. Sasabihin mo sa atawagan ko, mas kumari, pare, kwento yung problema ko. Pare, ganun yung problema ko. Tapos kay pare, nabawasan pa yung problema mo. Tapos si kumari, pumunta din sa kumari siya. Alam mo, may problema sa kumari. Tapos, may problema pala yan, kaya pala naging manifest na. Hindi ganun. Tinatawag tayo ng Panginoon para maging tayo sa bayan isa. Magtulungan tayo. Because we're the Son of God. Sabi ganun. Ano yun? Brokenness is obedience, total surrender, and submission to God. Itong mga bagay na ito, hindi tayo ng Panginoon sa atin. Hindi minumultiply yung unbroken. Walang pakialam, walang ginawa. Paano ito broken? Hallelujah. Pero gusto ng Panginoon sa buhay natin. Brokenness is order. Abraham walked up the hill with his son and placed the wood. Nakita natin, inialay ng kanyang anak. Verses 16 and 17. And said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing, dahil sa inalay mo ng anak mo, and have not withheld your son, your only son, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Hallelujah. Itong pangako ng Diyos, dahil pinagkaloob mo yung death mo, ng mga akala mo mamamatay na ang anak mo si Isaac, dahil inialay mo, dahil hindi mo siya kinubli, hindi mo siya tinago, because binibigay mo siya ng buong puso. I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Hallelujah. Sa pagsunod, ilan din pala ang pagsunod sa Diyos. Wherever you are, malampalatayanan mo ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heaven. Magpapalain ko ang buhay. Hallelujah. Paano pa ang mga bagay na ito? The cross is what puts our lives on. Minsan meron tayong pasan na cross. Hindi ko lang alam kung gano'ng kabigat kung minsan ang problema ang dinadala mo. This is your cross. Problemang hindi mo na kaya sa bigat. Naakala mo, the end na ng buhay mo, this is your cross. Naakala mo, hanggang doon ka na lang, sa bigat ng problema mo, wala ka nang masusulingan, wala ka nang mapupuntahan. Ito ang cross na nasa sayo. But, if you surrender everything to God, blessing will come. Pagpapala ng Diyos ay darating sa buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang pinapangako ng Panginoon sa akin. Hallelujah. Maski marami pa pong mga example na ibinigay ang Panginoon. It will take more time in our life to talk about it. Pero dumarating, unti-unti, kaya yung unti-unti ko lang po. Because this topic is very much related sa ating vision sa kapanahon ng ito. How could we share the love of God sa iba?
kung tayo mismo hindi natin naranasan yan. Naranasan nyo mga pagpapalang ito sa buhay nyo. Mararanasan nyo ang lahat ng ito kung tayo ay totally surrendering to God. Totally obeying the Word of God. Totally well submitted to God. And God will pour out the blessing we do not expect to receive from Him. Blessing that will bless you continually, even to the next generation of your life. Hallelujah. Yan ang pagpapala ng Panginoon. I have told you, you have the Word of God in your mouth. Nandiyan yan sa bibig mo, pero hindi mo binibigkas, hindi mo sinasabi sa Panginoon. You speak the Word. Sabihin mo ang salitang ito. It is written in the Word of God. Devil, I command you to get out because it is written in the Word of God. Your body can stand in the sight of God. Bangkitin ko mo itong kinakatakutan ng Diablo sa kapanahon na ito ng buhay mo. Just say the word. Just say the word. Just say the word. Hallelujah. Diba si Bartit Pumili? Pero sintuloy ng Panginoon, Lord, huwag na po kayo pumunta sa amin. Just say the word. Sabihin mo lang, Panginoon. At gagaling ang may sakit. Sabihin mo lang, Panginoon. Why? Kaya huwag ko nang say. Pag hindi mo sabihin, open your mouth. The book of Psalms says, open your mouth that I may feel it. Buksan mo yung bibig mo para punuin ko yan. Hallelujah. This is the love of God na gusto niyang maranasin sa kapanahonan ito ng buhay natin. God is not mocked. Hindi nagpapabiro ang Diyos. Dahil sa pagmamahal niya, even the ceiling of the power of God. Ito, the ceiling, ibig sabihin, wala nang lalampas doon, binigay niya ang kanyang sintutana. Para ikaw, ako, at tayo lahat, magkaroon ng kaligtasan, mamuhay ng masagana, hindi kasagana sa book of Ecclesiastes, wealth does not give satisfaction in your life. Hindi ka pa sasayain pansamantala lang niya, kumakain ka ng masarap, natutulog ka sa magandang higa, nakatira ka sa magandang bahay. No, it will not give you satisfaction. What satisfaction is the peace of mind that comes from God. Amen. Hallelujah. Kailangan makakapagbigay dito. Hindi yung pera mo, hindi ang kayamanan mo, hindi ang lahat ng bagay na material dito sa ibabaw ng mundo. Hindi ang kapayapaan ng puso mo na mayroong kang Diyos na matatawagan na sasagot sa ito. Hallelujah. Yan yung kakamahal ng Diyos. Yan yung kaka-importante sa Kanya. The Lord God shed His blood at Calvary. Sino ka para at isang hari mamatay para sa iyo? Who are you? Sino ba tayo? Isang makasalanan po kami, Panginoon. Nakumilanan sa iyo bilang aming Panginoon at sarili na pagpapagtas. Kita niyo, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa sinasabi ng Panginoon. Kailangan lang, maunawaan ninyo, isang puso ninyo, ikapamuhay natin, yung puso ng Panginoon ang mangyari sa buhay natin sa Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And the Lord said, lahat na tumanggap sa Kanya ng buong puso, buong katapatan at buong pagmamahal, I will never leave you nor forsake you. Yung matigman ang lahat ng problema sa buong mundo, pangako ng Panginoon hindi nagbabago. Pero yung pangako ng tao, sasabihin sa inyo ngayon, bukas nagbago na. Sa Diyos is the same yesterday, today, and forever. Amen. Failure in our life. Failure is not permanent. Pagka, ano ba yung failure? Pagkabigo is not permanent. Temporary lang yan. Pinararanas lang sa'yo so you could learn your lesson. Pansamantala lang yan. Hindi yan permanente. Anak ka ng Diyos, nasa kamay ka niya, hindi ka pababayaan.
Ganyan ka kamahal ng Diyos. Ganyan ka kamahal to the point na mamatay siya sa bundok ng Kalbaryo para sa iyo. Hallelujah. Kaya, ano dapat natin gawin? Sumunod. Okay, magkaroon ka ng pananampalataya at ang Diyos ay lumihilo sa buhay mo. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Kung nagbigo ka man, pwede mabago. Pwede magsimula muli. Kaya nga palagi invite ang Panginoon sa akin. Come to me all who labor and related. Sino yun? Kayo may mga problema, kayo may hindi na makatayo sa ang bigat na problema na meron kayo. Come to me and I will give you rest. Hallelujah. Natin i-invite ng Panginoon, whoever you are. The word of God is true. Naging kakamahal ng Diyos. Ayaw nga na nalulungkot ka, umiiyak ka, puno ka ng problema. Why not come to God? Why go to your friend? Go to God and talk to God. Hallelujah. Yan ang pagmamahal ng Diyos na gusto niya. Maranasan natin habang nandito pa tayo sa mundo ito. I will repeat, time is running out in our lives. Kumanda tayo, sabi ko, yung panganak ka, kalugtong niya yan, nilalakaran mo ngayon papunta sa kamatayan mo. Ano paganda ang ginagawa mo? May nagawa ka ba? Lahat ng tao binigyan ng talento, ng gift, para magamit sa paglilingkod sa Diyos. Pero pagharap natin sa Diyos, kung ang itanong sa iyo, anong ginawa mo sa gift na binigay ko sa iyo? Pero answer, ikaw ang sasagot sa kanan. Let us stand. Let us bow our head in prayer. Father in heaven, we thank you. Again, let us bow our head in prayer. We thank you, Father. You are the Holy One. You are the mighty God, the King of Kings and the Lord of Lords. Maraming salamat po sa mensaheng binigay mo sa amin na maging panggising sa amin. This is a wake-up call in our life. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagsunod. Pananampalataya na ikaw ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Na kaya mong mabuhay. Nagkamali man kami, patawarin po ninyo kami, Panginoon. Linisin mo kami ng banal na Espiritu, the guidance that you have given us. Tulungan mo kami, Panginoon, na makaahon, makasunod sa alituntunin na binibigay mo. Because time is running out in our lives, we will not stay permanently in this world. But there will come a time that we will face you and submit to you everything that we have done in this world. Maraming salamat po sa mga buhay na pagpapala. Maging sa mga nasa Facebook Live, kailangan ko po ang pagpapalang ito ay sumakatila rin. Salamat po sa lahat ng biyaya. Tunay, Panginoon, sa iyo lamang marapat ibigay ang lahat ng mga papuri at parangal. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Meron tayong bagong kasama sa lugar na ito. Meron po tayong labasan ng lugar. Hindi pa po tayo uwian, ha? Lahat po ng mga bago. Isasabi lang po natin ngayon today, huwag po tayo munang umuwi. Visitors. Lahat po ng mga bago. Those who need prayer at this time. Yung po mga nangangailangan ng panalangin sa mga sandaling ito, whoever you are, lahat po ng nangangailangan ng panalangin, wala po. Praise the Lord.
lahat po ng mga nasa Facebook Live na gusto tanggapin si Jesus as Lord and Savior of their life. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na ito. Sabihin ng Panginoong Jesus, maraming salamat po na ako ay tinawag isang makasalanan. Nagkasala ko sa iyo at aking kapatid. Pero sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sa iyong pagpapalitas. Maraming salamat po sa kamatayan mo sa pagtumang alwar at ngayon sa kaligtasan ko. Salamat po sa pagpapalang ito. In Jesus' name I pray. Amen. God bless. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nabusog po tayo? Amen. Nabusog din po ako. Glory to God. Hallelujah. At ngayon naman po, ito po ang isang pagsunod na nababanggit. Pastor kanina, this time po ang ating pagkakaloob. Tawagin ko po si Sister Diane at si Brother Paul para po sa song offering para sa paghahanda naman po ng ating mga tithes and offering. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang daing ng mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay kapal at wagas. Diyos, malupag ang ay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y dadaan sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan mo sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, o aming Ama.
Diyos ka sa amin sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Amin naman. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah. Yes, oh God, magliwanag ka nga po sa aming buhay. Nais po ito natin yung ating mga kamay sa ating po mga kaloob na ito. Oh, glory, hallelujah, hallelujah. We praise you, oh God. Lord, salamat po sa privilege na ito na kami nga po, oh God, ay nakakapagkaloob, nakakapagbigay at nakakabahagi, Panginoon, sa gawain mo. Nawa po ang mga pananalating ito, Panginoon, ay maging kagamit-gamit nga po at maraming kaluluwa pa po ang maabot. Salamat po sa iyong mga anak na nagkaloob. Purihin ka, O Diyos. I-bless mo nga po sa ng aming mga pamilya. Tunay nga po sa iyo lamang lahat-lahat ng mga parangal, papuri, pagsamba. Sa tanging pangalan po ng iyong anak na ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. Hallelujah. At para po naman sa ating mga announcement, bali po, patuloy po natin ipanalangin tuwing Wednesday po na outreach program na ginagawa po ng ating pastora dito po sa barangay Masangbo. Diyan po sa, bali po, tuwing alas 2 po ito ng hapon, diyan po sa Presinto 2, sa Police Precinct 2 po. Yung mga inmates na nandyan, palit ng palit po ito dahil yung iba nakakalabas na, tapos may palibago na naman. Kaya ang mahalaga po ay nakakarating sa kanila yung salita ng ating Panginoong Diyos na yung tunay nga ng pagmamahal ng pagbibigyan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sama po natin ito sa ating mga prayers. At isa pa po, sa darating po na March 15, sa Sabado na po ito. Yes. Meron din po tayong isang livelihood program na gaganapin dito sa ating mga samahan. Actually, alas 2 din po ito ng hapon. Bali, project po ito ng adult women, saka kasama po natin ipagtulungan po ng counselor, Dr. Doray de la Ramente at ng kanyang pong mga kasamahan. Magkakaroon po tayo dito ng liquid dishwashing making. Yan, kaya inaanyayahan po ang lahat kung nais makinig, matuto. Pero ang mahalaga po, kahit pa paano, may ma-invite po tayo na kahit pa paano po, para po makasama natin sila dito, matuto niyan, pwede sa sarili natin or pang business. At ganyan din naman, of course, makilala na meron church dito. Meron tayong bahay-sambahan na dapat nilang puntahan. Yun po. At isa pa po, dahil po, sino po mga hindi pa nakaka-attend ng scriptural seminar? Praise God. Bali po, lalo na po itong mga bago ngayon, mga youth, young adults, palagay ko hindi pa po sila nakaranas ito. Magkakaroon po tayo nito, scriptural seminar po para sa mga bago. Kung baga sa ano po, para malaman natin kung kailan ito at kung ilan, kakausapin po kayo ng inyong mga cell leaders. Yan. At ihingi naman po namin ito sa mga cell group leaders kung sino-sino to para po malaman namin kung ilan po ang mga dapat na dumalo. Yan po. Kaya mamaya kahit na po after po na session natin, kahit 5 minutes lang po, mag-usap-usap po ulit tayo. Magkakaroon tayo kahit pa paano ng cell group. Regarding po, ilan po naman muna. Glory to God. Inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo para po sa ating recessional. Praise God. God bless. Amen. Usap po ba? Usap po para sa ating Amen. Dito tayo lumaki.
nagpapasalamat kami, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mensahe na pinagkatiwala po po sa amin sa lugar na ito. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapala to bless this congregation physically, materially, financially, and spiritually, Father God. Maraming salamat kung anong pagpapala inihanda po niyo sa amin. Ganong pagpapala rin makarating sa mga nasa Facebook. By the power and the glory of the name of Jesus Christ of Nazareth, let this blessing be upon each and every one of us. Give him all the honor and the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen.